Hello there, traders, and this is Miss Tech again, once again, para po sa trading webinars natin. Yung discussions is Forex versus crypto discussion. Miss Tech nga pala, wala na bang ibang alam, kundi basic lang. So, hanggang dyan na lang po talaga tayo eh. Wala tayong magagawa, basic na lang talaga. Okay? So, yung itatakol natin, ano yung pinagkaiba ng dalawang ito? Yung pinaka-popular, yung most talaga na mainit sa industriya ng tradings, yung Forex at saka yung crypto. So, okay. Forex versus crypto. Yung pinagkaiba naman ng dalawa, based from the trades. Yun yung pagkata-trading. Yung Forex trades, nagbe-base po sa currency pairs. Yung pera, yung Euro USD, USD, the GBP, the Euro, the yen, GPY. So yan yung pinag-trade over with the other pairs, USD, yung mga CAD, CAD, CHF, yun, etc. Pag gusto nyo pong malaman yung mga other pairs, check na lang po sa YouTube channel natin po. Andun po yun under the introduction to CFDs, yung mga lahat ng list ng mga currency pairs ni Forex. So with cryptocurrency naman, syempre yung coins, yung sa project, pero nagpe-pair pa rin po sa USDT. So USDT, like example, yung tinitrade ng cryptocurrency, yung Bitcoin, the Ethereum, the XRP, and etc. Okay? So, ganyan po yung difference nilang dalawa sa pag-trading. So what about the volatile? So yung sinasabi ko, mas volatile po si cryptocurrency compare with the forex. Bakit ko pong sinabi mas volatile? Kapag sa forex kasi, yung volatile lang doon, andun sa mga gold pair, sa gold pairs at saka sa gold pair lang kasi yung na-try kong naging volatile siya sa US 30, no, sa mga indices, sa parang ganun pa lang yan yung nakita kung mas volatile siya. Pag sinabi kasing volatile, yung maliit lang yung tick ng movement ng candle is malaki na po yung spreads. I mean, malaki na po yung amount na tinitrade natin kahit po maliit po yung margin na gagamitin natin. So bakit sa cryptocurrency? Kasi minsan yung nangyayari is mostly namamanipulate po yung running ng cryptocurrency. I mean, ng isang project sa cryptocurrency. Doon po tayo na-fall sa mga hypes. Minsan na-hypes po tayo. So bakit ko po sinasabing na-hype tayo? Kasi pag sinabing hype, biglang lipad ng mga candle nun. So pag sinabing biglang lipad, siyempre tataas yung rate ng price. Tsaka kapag nag-buy kayo doon, malaki po yung potential ng returns ninyo. Ah, Vice versa, kapag bumagsak naman, hindi naging favor sa inyo, so malaki din yung pagbagsak ng funds nyo. So, mabilis po yung pera sa cryptocurrency kasi possible talaga na makapag-potential po tayo ng times 10 of your funds compare with the Forex. No? But they are the same risk. Magkapareho lang po yung risk eh. So, mas volatile si Forex, mas volatile si cryptocurrency compared to kay Forex. Okay? Kasi si cryptocurrency nagbibase sa mga projects yun eh. Si Forex naman, pag walang news, parang normal lang. Normal lang na nangyayari. Pwedeng pa, pa-smooth ba? Smooth lang yung galaw ng market sa Forex unless mayroong news. Okay? So saan natin yan makikita yung news? Pwede po tayong mag-search sa fxfactory.com. Okay? So parang
Isa lang po yung ginagamit ko pang news. Ano pa ba yung iba pang news? Kapag meron po kayo, it's mas okay kasi. Mas okay, mas maraming sources. Okay? Okay, how about naman sa risk management? Si Forex kasi nagbe-base sa lot sizes. So sa lot sizes, si cryptocurrency naman based naman sa margins. Yung ibig sabihin dyan is margins, no, sa percentage. So si Forex, yung ginagamit sa pagtitrade is naggumagamit ng lot sizes. Ano po yung lot sizes? So pwede po natin yan panoorin yung sa introductions. No? So, meron ako sa video niyan. Lahat kasi kailangan natin pagdaanin yung basic informations. Kailangan natin daanin yung mga basic. Hindi po tayo pwedeng tumalon lang agad, magjo-jump over na lang po agad dun sa kung ano na po yung medyo gusto nyo. Parang yung pag-aaral kasi ng trading is hindi po talaga pwedeng parang nag-step up agad. No? Kailangan step by step. So, yan po yung ano natin sa trading. So, Forex uses lot sizes. So, it depends naman. So, if you have 100 to 1,000 funds, so yung ginagamit dyan is 0.01 lot size. Okay? Sa 1,000 to 1,500 or 2,000, 1,000 to 2,000 USD, pwede pong gumamit ng 0.02 lot size. So, depende naman kasi sa trading plans ninyo. Depende kasi yan eh. Meron naman dyan kasi naggumagamit, meron dyang malaki yung funds, pero still gumagamit pa rin po siya ng 0.01. It's because of the risk management. So kung greedy po ikaw, tapos meron kang 100 USD na funds, so gumamit ka ng 0.05, possible talaga yan. Dalawa lang po yung mangyayari. It's either natsachamba ka, malaki yung profits mo sa ganong lot sizes, pero pagdating sa risk management, ipopost mo yan sa Facebook, marami pong mag-disagree sa iyo when it comes to risk management. Yung magko-comment na lang dun sa inyo is yung mismong mga experienced traders po. Okay? So, kailangan po natin gamitin yung proper risk management kapag nagtitrades po tayo. So, pag cryptocurrency naman is based in percentage. So, ano yon? If meron po tayong 100 USD, 100 USDT, kasi cryptocurrency tayo, magta-times po tayo with into mostly kasi 2 to 5% per trade. So, magkano po yung 2% ng 100? May na talaga ako sa mati. That's $2. $2, iti-trade nyo per signal. Per trades. Diyan po sa cryptocurrency. Kasi yung nakikita niyo yung mga result ng mga PNL dyan, may mga 85%, 35%. So yung iba nakakapag 200%. So yung 2% ng margin nyo, i-check natin sa PNL ninyo, sa percentage. Like for example, nag-trade po kayo sa 100 USDT. So nag-trade po kayo ng $2, which is yan po yung 2% ng funds. Tapos, nagka-profit po kayo, lumalabas dyan 35%. Yan, mostly yung ganun. 2 times 35%. So may income po kayo ng 0.7 cents USDT. So kapag nakita niyo yun na nagka-profit po kayo ng 200%, so that's $4. So yan po yung pagka-risk management sa cryptocurrency based on your funds. So si Forex naman is nagbe-base po sa lot sizes. Okay? Trading functions. Trading functions, Forex based in economy movement. Yun yung sinasabi ko kanina, yung volatility. No? Dito naman yung functions. So sa Forex base, si economy yung nagmo-move. Sila po yung reason bakit nandyan yung Forex. It's like foreign exchange.
So based on the economy movement, so sa mga news, ano nangyayari kapag may war, ano nangyayari sa USD, ano nangyayari sa gold. So kailangan din natin matuto yung pagka-fundamentals natin. Ano po yung dalawang analysis sa trading? So lahat nandito yan. Kailangan mo yan i-apply sa forex at sa crypto. And that's fundamentals and technical analysis. So, sa cryptocurrency naman, based in every project of one's coin. So, yung cryptocurrency, nagra-run yan in every individuality na sila pong mismong gumagawa ng kanilang coins. So, i-promote nila yun, i-advertise nila yun. So kapag magaling sila mag-advertise, marami project yung coins na to, possible po na pwede po siyang umangat, mag-move. Minsan kasi nangyayari sa cryptocurrency yung rug pull. Ano na naman yung rug pull? Kapag wala na pong nag-invest or lahat ng investors nag-pull outs or nag-pull out na mismo yung may-ari ng ganyang coin. So yan po yung nangyayari sa mga rug pulls. Or wala na po mismong sumusuport dyan. Okay? Brokers. Si Forex connected through MetaTrader or to marami MetaTrader 4, hindi lang sila sa MetaTrader 4. Meron din MetaTrader 5, C-Trader at meron akong isang alam eh. Pero mostly yung ginagamit is the MetaTrader 4 talaga. Si MetaTrader 5 is bago pa lang po siya. Bago po siyang bagong app na ginawa or mas more in-improve talaga or meron silang na-develop na merong pinagkaiba sa MetaTrader 4. Pero mostly talaga na ginagamit is MetaTrader 4. Saan? Paano gumamit ng MetaTrader 4? Nasa MT4 platform navigation videos ko po. Nandun po yung paano pong gamitin yung MT4 at saka paano po mag-create ng account sa demo under the use of MT4. Sa cryptocurrency naman, built-in order book na siya. With example, ano po yung example? Yung ginagamit ko personally as as my crypto exchange platform is the OKX. Si OKX, andun na po lahat. Sa isang website, doon na po kayo pwedeng mag-trade. Tsaka meron din po silang mobile app. Pwede din mag-trade sa mobile app. No need to download. Unlike kay Forex, separated talaga siya. Kasi, example, si MetaTrader 4 kasi isang gateway yun through forex brokers. Yung mga forex brokers, kailangan pa nilang mag-register doon kay MetaCodes which is nandun yung MetaTrader 4. Nandun yung nandun po yung software or yung app. Si forex broker, example, I am currently committed sa forex broker na ito which is the RNFX. Si RNFX hindi makapag-provide ng MT4 kapag hindi po sila nakapag-register doon kay MetaCodes. Kasi kay MetaCodes, pag nag-download po tayo ng MT4, mag-search po kayo ng name ng brokers doon. So, kailangan pa nilang mag-register doon. Compare with the cryptocurrency na no need na. Direct na po sa mismong website nila, which is OKX o kay Binance. Dati nasa Mex City na ako, but when you register those websites, andun na ready na po yung order book. So doon na po yung pwedeng mag-trade ng spot at leverages. Spot at futures. Okay? Money. Direct as third party. Yung ibig sabihin dito is yung mag-deposit ng funds. So sa Forex, syempre doon po tayo magde-deposit under the broker. So si broker merong connection ng third party which is yung mga Dragon Pay, yung mostly mga gateway of mode of payments, yung Dragon Pay, PayPal, Skrill, mode of payment. Si cryptocurrency naman is nakabilong talaga siya sa mga USDT transactions, hash transactions. USDT, the crypto wallets, anything open yan basta cryptocurrency. Isa lang po talaga yung gateway nila. Nasa hash lang. Kapag ito po yung advice nga kung gusto niyo po mag-deposit, may make sure niyo po yung address
ng address na isisend nyo at saka yung network yung pinaka-importante. For example, nag-send po kayo to USDT, example 100 USDT, yung network na ginamit ng depositor, yung dapat yung isisend is the network is the TRC20. TRC20 yung mostly na ginagamit kasi yan po yung cheaper, free. Yung fees niya, mababa. Compare with the ERC20. Si ERC20 is under naka-Ethereum. So medyo mahal po yun. So yung gagamitin natin is TRC20. So yun, nag-send po kayo, kinapi-paste niyo yung address, and then yung ginamit yung network is ERC20, which is sana TRC20. So nag-send kayo, nag-submit kayo. So sorry, hindi na yun. Hindi na yun, walang mga refunds nun. Hindi na pwede ma-refund kapag hash transactions na po. Kasi wala pong tao na pwedeng mag-access dun sa inyo. So kailangan nyo pong i-match the USDT address and the network. Okay? So may make sure nyo talaga na tamang-tama po yung details bago po kayo mag-send. Okay? Activities sa Forex, seminars, yung mga kanya-kanyang brokers, nagpupunta-punta saan sa mga countries, sa cities, nag-set ng mga seminars o like webinars, no? Weekly webinars, yung daily activity for the webinars. So, at saka yung mga news. Si cryptocurrency naman is the individuality or the corporation. Or like example, si cryptocurrency, mag-share lang naman ng mga anong possible ng mga coins, or mag-check ka sa mga Twitters, ano na nangyari. Same thing, it's news pa rin. Pero mostly talaga, na nakikita ko na meron mga activity sa labas, yun yung talagang actual, is nakabilong po kay Forex. Si cryptocurrency kasi, medyo wide din po yung informations, which is hindi pa siya ina-apply mismo sa sa economy natin. Kasi pag sinabing cryptocurrency, mostly nakabilong po siya sa investments. Compare with the Forex na nagba-buy and sell talaga tayo dito. Merong mga store nga na nagba-buy and sell. So malaki talaga yung tulong ng mga Forex brokers na kailangan mag-seminar with regards to the foreign exchange. Si cryptocurrency kasi talaga wala pa tayong ditong nag-accept eh. 'Di ba? 'Di ba wala pang nag-accept ng mga cryptocurrency diyan? Okay? Hindi lang po ako sure baka meron naman sa iba pero hindi lang po ako aware. So, yun po yung pinagkaiba sa activities. So, si cryptocurrency ginagamit na lang for investment, sa pagbibuild ng mga projects sa coins, no? So, yun po yun. So, sa market hours naman, si Forex is 5 days a week. So, that's 5 and 24 hours. 5 days a weekend, si Forex walang trades. Offline po yun. Compare naman kay cryptocurrency, that's 24/7. Pwede kayo mag-trade kahit weekends. So, kung naboboard ka dahil forex trader ka, naboboard ka, walang time, walang trades during the weekend. So, pwede ka naman mag-switch kay cryptocurrency kasi pwede po kayong mag-trade to 24/7. But here is the same conclusion with the Forex versus crypto. Pareho po silang merong risk. Merong mga risk disclaimer na kailangan bago pa tayo pumasok, ay kailangan po natin muna mag-invest sa knowledge with this both trading information. Both are involved spending in money trading. Pareho pa rin. Both include risk in investment. Pareho pa rin. But differs in risk tolerance. Yun yung sinasabi yun sa risk management. Depende po sa funds nyo magkaiba. Pero pareho pa rin mananalo at matatalo. But anyway, this is not, I can conclude na hindi po siya gambling. With the right amount of knowledge, invest in knowledge, for sure talaga mananalo ka. Sa gambling kasi more on yung tinatawag na hula. Hula-hula.
Ultimately, the choice between Forex and cryptocurrency trading depends on factors such as risk tolerance, investment goals, market knowledge, and personal preferences. Some traders prefer the stability and familiarity of Forex, while others are attracted to the potential high returns and innovative technology of cryptocurrencies. Okay, disclaimer. I am not a financial advisor. The content that I share on these websites are for educational purposes and on my own personal opinions and trading experience. Trading involves a significant risk of loss and it's not suitable for all investors. So trade responsibly. Yan, tapos na po tayo sa session natin na Forex versus crypto. So ngayon marami na po kayong alam. So don't forget to share this video para po marami pong matuto with the na lalong-lalo na yung iba dyan na confuse. Ano ba talaga yung Forex versus crypto? So yan yung pinabigay ko po is alang basic lang po. Ako lang po ulit. Once again, I'm Miss Tech. Wala na bang ibang alam kundi basic lang. Thank you so much. Bye-bye.